Ano nga ba ang gagawin mo kung hindi ka naman sinusuportahan o minamahal ng taong dapat ay poprotekta sa'yo? Paano kung napilitan na lamang siyang makasama ka? Iiwan mo rin ba siya gaya ng ginawa ni Angela? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, part 2 po ito ng kwento ni Angela kahapon. Napakinggan niyo ba yung part 1? Sana napakinggan nyo. At syempre sa mga nakapakinig, eto na po ang part 2. Sa mga hindi pa po nakapakinig, balikan nyo muna yung ating part 1 kahapon, yung upload kahapon, which is Wednesday. Ayan, i-click nyo po yung ating picture dyan sa baba o hanapin nyo po yung kahapon, okay? Pero bago tayo magsimula sa part 2 ng story ni Angela, nako, diba, hindi na ito part 1, part 2, part 110 na to. Paki-follow po ng Shop in Style sa Facebook. Dito po ang itsura ng kanilang Facebook page. Ayan po, hanapin nyo po, pakiusap lang po, At tapos, pagkatapos nyong i-follow, kung meron naman kayong time, at syempre, may mga hinahanap kayong pangregalo sa inyong mga sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, nako, baka mahanap nyo na dyan. So, abang-abangan nyo na ang live ni Ma'am Rose Puno Perez everyday at umorder kayo ngayon. Dahil alam nyo ba, nandito sa Pilipinas si Ma'am Rose, so ibig sabihin, on hand niya ang lahat ng mga produktong nila live niya. At syempre, hindi ka na mag-aantay ng napakatagal na cargo dahil, nasa Pilipinas siya, kaya madali na lang ma-ship. So go ahead, order na kayo. At eto na, go ahead na rin tayo. Atin ang simula ng ating tampok na kwento for today's video, ang part 2 ng storya ni Angela, dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga sugat na kahit maghilom ay nag-iiwan pa rin ng peklat. At sa tuwing makikita mo ang peklat na yun, naaalala mo kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan mo. Ganito ang naging buhay ko matapos ang paghihiwalay namin ni June, Mama Mia. Hindi na ako umiiyak gabi-gabi, hindi na ako nagigising dahil sa bangungot, at hindi na rin ako nabubuhay sa galit. Pero may bahagi ng puso kong tila tuluyan na ring nagsara. Bahaging hindi ko na gustong muling buksan pa. Lumipas ang 2 taon, 4 na taong gulang na si Mary. Siya ang naging sentro ng mundo ko. Siya ang dahilan kung bakit masaya akong gumigising tuwing umaga. Napakatalino niyang bata. Mahilig magkwento, mahilig kumanta. At higit sa lahat, puno siya ng pagmamahal, Mama Mia. Kabaliktaran ng mga takot na minsang bumalot sa buhay ko. Madalas kong iniisip na baka ipinadala siya ng Diyos para iligtas ako sa sarili ko pong kadiliman. Isang Sabado ng umaga, dinala ko si Mary sa isang children's reading event sa may bayan. Mahilig kasi siyang magbasa ng kung ano-anong mga kwento. Habang abala siya sa pagpipinta kasama ang ibang mga bata, naupo lang ako sa isang sulok at nagkakape. Tahimik at payapa. Hanggang sa may batang biglang tumakbo sa harapan ko. Kasunod nito ang isang lalaking halatang hinahabol yung bata. "Sorry po," halos hingal niyang sabi. Natawa ako. Okay lang. Nang magtagpo ang mga mata namin ay kapwa kami natigilan. Hindi dahil sa kung anong kakaibang koneksyon, kundi dahil pareho kaming tila napahiya sa nangyari. "Makulit talaga tong batang to eh," sabi niya sabay hawak ng isang batang lalaki. "Tatay, ikaw kasi ang bagal mong tumakbo," sagot naman nung bata. Napatawa ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may lalaking nakapagpangiti sa akin nang hindi ko namamalayan, Mama Mia.
Ang pangalan niya ay Gabriel, 32 taong gulang at isang arkitekto. Tulad ko, isa rin siyang single parent. Noong una, simpleng pagkakaibigan lang naman ang meron sa aming dalawa. Nagkakasabay kami minsan sa mga school activities ng mga bata. Dahil nalaman ko na parehong preschool pala ang pinapasukan ni Mary at ng anak niya. Kapag nagkikita kami, nagkukumustahan, nag-uusap tungkol sa pagpapalaki ng mga anak ng mag-isa. Mga simpleng bagay, mga usapan na wala namang halong panliligaw o mali siya. Walang halong kakaibang intensyon. At marahil, Mama Mia, yun ang naging dahilan kung bakit naging komportable ako kay Gabriel. Hindi niya ako kailanman tinanong tungkol sa nakaraan ko, tungkol sa kung bakit ako isang single parent. Hindi niya ako pinilit na magkwento. Hindi niya rin sinubukang maging bayani ng buhay ko. At yun ang kauna-unahang bagay na nagustuhan ko po sa kanya. Hindi niya ako itinuring na sirang tao na kailangan ng isang knight in shining armor para magliligtas sa kanya. Tinuring niya ako na para bang normal na babae. At matagal ko nang hindi nararanasan yon. Isang araw, habang naghihintay kaming matapos ang art class ng mga bata, ay bigla niya akong tinanong. Angela, matanong ko lang, masaya ka ba ngayon? Napaisip ako. Noon kung may nagtatanong sa akin yan, malamang iiyak na ako. Pero ngayon, ngumiti lamang ako, Mama Mia. Oo naman. Tumango siya. Halata nga eh. Simple lang ang sagot niya pero hindi ko alam kung bakit para akong natunaw. Unti-unti ay naging malapit din si Gabriel kay Mary. Hindi naman niya pinilit na maging malapit sa anak ko. Hindi niya ito binibilhan agad ng mga mamahaling regalo. Hindi niya sinubukang agawin ang pwesto nang akala niyang tunay nitong ama na si June. Sa halip ay nakikinig lamang si Gabriel. Nakikipaglaro sa anak ko at nakikipagkwentuhan hanggang sa naging magkaibigan sila. Minsan nadadatnan ko silang dalawa sa may hardin. Kasi yung anak ni Gabriel ay takbo lang ng takbo. Yung anak ko ay mahilig na magtanim ng mga maliliit na bulaklak. Kagaya naman ni Gabriel, Mama Mia. Mommy, masayang sigaw ni Mary. Tignan mo oh, pangalanan natin tong flowers na to. Sabi niya nung lumapit ako. Tapos alagaan natin hanggang lumaki. Sagot naman ni Gabriel na siyang nagpangiti sa anak ko. Ay, ako pong bahala dito. Sigaw ng anak ko na tila excited na excited. At sa simpleng eksenang yun, may kakaibang init akong naramdaman sa puso ko. Init na akala ko matagal nang nawala at hindi na kailanman magbabalik pa. Ngunit habang unti-unti akong nagiging masaya, may isang taong hindi ko inaasahang muli palang babalik sa buhay ko. At yun ay si June, Mama Mia. May mga tao na talagang akala mo ay tuluyan ng bahagi na lang ng iyong nakaraan. Mga pangalan na hindi mo na sana gustong marinig. Mga mukha na ayaw mo na sanang makita. Hindi dahil sa may nararamdaman ka pang galit, kundi dahil matagal mo nang tinanggap na wala na talaga silang lugar sa buhay mo. Ganito ang nararamdaman ko nung muli kong makita si June, Mama Mia. Pagkatapos ng 2 taon. Linggo noon, katatapos lang ng family day sa paaralan ni na Mary. Masayang-masaya ang anak ko habang hawak ang medalya na napanalunan niya sa storytelling competition. Hindi ko mapigilang maiyak habang pinapanood siyang tumatakbo sa may damuhan. Ilang taon na ang nakalipas mula nung muntik na akong sumuko sa buhay.
At ngayon, narito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. "Mami, tignan mo!" Masayang sigaw niya. Niyakap ko siya nung nakalapit siya sa akin. "Naku, sobrang galing mo naman, anak." At habang nakangiti ako sa kanya, may isang boses akong narinig mula sa likuran. "Kamukhang-kamukha mo siya kapag ngumingiti." Nanlamig ang buo kong katawan noon, Mama Mia. Kahit hindi ako lumingon, hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yon. Dahan-dahan akong humarap at naroon nga siya, si June. Mas tumanda siya kaysa sa pagkakaalala ko. Mas pumayat at may mga iilang puting hibla na rin sa kanyang buhok. Parang mas mabilis siyang tinanda ng panahon. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Wala namang galit, wala ring sigawan, wala na rin akong nararamdamang sakit. May natira na lang na iilang alaala naming dalawa. Napatingin si Mary sa kanya. "Tito June?" Ngumiti si June, pero kita ko ang sakit sa likod ng ngiting iyon. Hindi siya tinawag ng anak ko ng daddy, hindi rin siya tinawag ng papa. Isa lamang siyang tito sa paningin ng anak ko, at wala siyang ibang masisisi doon kundi ang sarili niya. Mama Mia, kung nagtataka kayo bakit tito ang tawag ni Mary sa kanya, yun ay dahil sinabi ko ang katotohanan sa anak ko. May mga larawan kasi kaming mga naiwan ni June sa bahay ko, Mama Mia. Nakita iyon ni Mary, kaya tinanong niya. Nakita din kasi niya ang mga larawan kung saan binyag niya at kasama niya noon si June. Ayokong bigyan ng false hope ang anak ko. Ayoko noon, Mama Mia, na baka kapag aksidente silang nagkita ni June sa kung saan, tapos tawagin niya itong daddy o papa, tapos mapapahiya ang anak ko dahil ide-deny niya. Kaya habang maaga, sinabihan ko na ang anak ko kahit bata pa siya. Lumuhod si June sa harap ni Mary. "Congratulations." Tapos inabot niya ang isang maliit na kahon sa anak ko. Nagalangan akong tanggapin yun, pero tumingin muna siya sa akin. Tila humihingi ng pahintulot, hindi tulad noon. Ngayon naramdaman ko na parang marunong ng rumispeto si June. Marahan akong tumango at tinanggap nga iyon ni Mary. Magbukas niya ay nakita niya ang isang simpleng bracelet na may maliit na nakasabit na bituin. "Wow! Star!" sigaw ng anak ko. Tumango naman si June. "Dahil ikaw ang pinakamaliwanag na star na kilala ko," sagot niya. Napayuko ako, Mama Mia, dahil sa loob ng maraming taon, yun ang unang pagkakataon na nakita kong tiningnan ni June si Mary bilang anak niya. Hindi bilang paalala ng isang sakit, hindi bilang simbolo ng madilim na nakaraan, kundi isang batang walang kamuwang-muwang at mahalaga sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Maminsan-minsan ay dumadalaw na si June sa bahay. Hindi naman madalas, hindi naman mapilit, hindi rin siya nagsasalita tungkol sa nakaraan. Unti-unti lamang siyang tila bumubuo ng bagong relasyon kay Mary. At nakakagulat, Mama Mia, dahil tinanggap siya ng anak ko ng mas madali pa kesa sa inaasahan ko. Siguro nga dahil ang mga bata hindi naman talaga marunong magalit ng totoo. Ang mga bata, kapag pinapakitaan sila ng maganda, agad nila itong iniisip na tanda ng pagmamahal at pag-aaruga. Isang araw, nadatnan ko si June at si Mary na magkasama sa garden ng aming bahay. Nagtatanim sila ng mga rosas. Tapos, Mama Mia, nakita ko rin ang pagdating ni Gabriel. Agad namang tumakbo ang anak ko papunta kay Gabriel.
Yumakap ito at tinawag din si Gabriel na tito. Dinala din ni Gabriel ang kanyang anak. Agad na nagtakbuhan si Mary at ang anak ni Gabriel at naglaro na. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Mama Mia, nakita ko ang tatlong taong minsang naging sentro ng magkaibang bahagi ng puso ko. Si June, ang lalaking minsan kong minahal, minsan kong pinangarap at inasahan na makakasama habang buhay. Tapos si Gabriel, ang lalaking unti-unting tumutulong na babuo ulit ang puso ko. At ang batang naging dahilan ng lahat. Nakakatawa dahil sa halip na tensyon ay napansin ko na may katahimikan sa pagitan ni na Gabriel at June. May respeto at may pag-unawa. Bagay na hindi ko inaasahan na makita ko. Ngunit Mama Mia, wala pang kaalam-alam si Gabriel sa buong kwento ng buhay ko. Hindi niya alam ang pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ko. Hindi niya alam ang tungkol dun sa gabing sumira sa akin. Hindi niya alam kung paano dumating talaga si Mary sa buhay ko. Ang alam niya, ang akala niya, si June ay tunay na ama ni Mary. At habang mas napapalapit kami ni Gabriel sa isa't isa, mas lalo akong natatakot. Paano kung malaman niya? Paano kung magbago ang tingin niya sa akin gaya ng pagbago ng tingin ni June noon? Paano kung mawala rin siya gaya ni June? Isang gabi habang nakaupo kami sa veranda, nakatulog na noon si Mary dahil sa sobrang paglalaro. Pati na rin ang anak ni Gabriel ay nakatulog din sa kwarto. Biglang nagsalita si Gabriel. May tanong ako. Pwede mong huwag sagutin kung hindi ka komportable. Pero gusto ko lang malaman, Angela. Kinakabahan na ako noon. At lalo akong kinabahan nang marinig ko ang sumunod niyang itanong. Ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag may malakas na ulan, para kang natatakot? Para akong nawalan ng hangin, Mama Mia. Dahil ang totoo, yun ang lihim na buong buhay kong pilit na itinago sa ibang tao. Liban na lang sa mga magulang ko at kay June na nakakaalam sa totoo. Sa unang pagkakataon, kailangan ko pong magpasya. Patuloy ko bang ikukubli ang tungkol sa nakaraan ko? O sasabihin ko ang buong katotohanan sa lalaking unti-unti ko nang minamahal? Hindi ko alam noon na ang gabing yun ang magiging simula ng pinakamahalagang paghilom sa buhay ko. Mama Mia, may mga sikreto tayong hindi naman itinatago dahil nagsisinungaling tayo. Itinatago natin ang mga ito dahil natatakot tayong mawala ang mga taong mahalaga sa atin once malaman nila ang tungkol sa ating sikreto. Ganito kasi ang naramdaman ko habang nakaupo kami ni Gabriel sa veranda nung gabing yun. Tahimik ang paligid, mahina ang ihip ng hangin. At sa di kalayuan ay maririnig ang mahinang patak ng ulan sa bubong. Ulan. Isa sa mga bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Ang bagay na laging nagpapaalala sa akin ng gabing nagbago nga ang buong buhay ko. Ang ulan ang nagpapaalala sa akin ng dilim at ng waiting shed na yun. Hindi ako agad nakasagot sa tanong ni Gabriel. Hindi ko alam, Mama Mia, na matagal na pala niyang napapansin na may tinatago akong takot tungkol sa ulan. Napatingin ako noon sa kawalan habang si Gabriel ay tahimik na naghihintay sa sagot ko. Wala namang pangungulit, walang pressure, walang pamimilit. At marahil yun ang dahilan kung bakit lalo akong natakot. Dahil alam kong karapat dapat naman talaga na malaman niya ang totoo. Kung sakali mang
mas lalong lumalim itong pagkakaibigan at pagsasamahan namin at mauwi sa isang relasyon. Deserve naman siguro niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ko. Gabriel, may mga bagay sa buhay ko na hindi ko pa kailanman na ikwento sa iyo ng buo. Tumango siya na tila alam niya na may matagal na akong itinatago. Hindi siya nagsalita, parang hinintay lang niya akong magpatuloy. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Unti-unti kong ikwinento ang lahat. Yung pag-uwi ko mula sa hindi ko inaasahang overtime sa trabaho. Yung paglalakad ko dahil galing yun sa napakalakas na buhos ng ulan. Yung madilim na eskinita kung saan nakita ko ang isang lalaking naka-hoodie. Hindi ko kita ang buong katawan niya. Hindi ko rin kita ang mukha niya. Tapos, nung lumagpas ako ng konti sa kanya, yung malamig na bakal sa may tagiliran ko. Tapos, yung kamay niya na may panyo na itinakip sa bibig ko. Tapos, yung pagkawala ng malay ko. Tapos, yung nagising ako sa isang waiting shed na wala na akong kasamang ibang tao. Lahat, Mama Mia. Ikwinento ko. Yung takot, yung pagkawala ng kontrol, yung paggising ko na lang sa waiting shed na yun na wasak na ang mundo ko, at yung pagkakaalam ko na nagbubuntis na pala ako. Yung pagtatangka ko ring wakasan ang sarili kong buhay. Yung sapilitang kasal na nangyari sa aming dalawa ni June. Yung mga taon ng pagdurusa ko habang kasama ko ang asawa ko. At ang lahat ng sakit na pilit kong inilibing sa loob ng napakahabang panahon. Habang nagsasalita ako, hindi ako tumitingin kay Gabriel. Dahil natatakot ako, Mama Mia. Natatakot akong makita ang awa sa kanyang mata. Natakot akong makakita ng pandidiri. Natakot akong makakita ng paglayo. Tulad ni June, na minsang hinusgahan din ako. Kung hinusgahan ako ni June dati na magkasintahan nga kaming dalawa, paano pa kaya si Gabriel? Ang bawat segundo noon ay parang isang oras. Nang matapos ako ay tila ilang minutong katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko, hinihintay ko ang hatol sa buong buhay ko, Mama Mia. Hanggang sa maramdaman ko ang marahang paghawak niya sa kamay ko. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya. Pero sapat para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Diyos ko, Angela, yun pala ang pinagdaanan mo. Yun lang ang una niyang nasabi. At sa boses pa lang niya, alam kong umiiyak na siya. Kaya bigla akong napalingon sa kanya, Mama Mia. At nakita ko nga, namumuo nga ang luha sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Wala kang kasalanan. Biktima ka sa nangyari. Hindi mo kasalanan yon. Mahina niyang sabi. At sa simpleng mga salitang sinabi niya, Mama Mia, parang may bahagi talaga ng puso kong tuluyan na niyang nabuksan. Dahil kahit ilang taon ko nang alam yun sa isip ko, may bahagi pa rin talaga ng pagkatao ko yung sinisisi ang sarili ko, Mama Mia. Actually, nung gabing yun, hindi naman talaga ako kailangan na mag-overtime. Pwede ko namang balikan yun kinabukasan ng Sabado. O pwede ko namang gawin yun sa bahay. Pero dahil nga tinatamad ako dahil sa lakas ng ulan, hindi agad ako umuwi. At sa pag-uwi ko, pwede naman sanang nag-antay talaga ako ng taxi o ng masasakyan. Para dun talaga ako iniuwi at inihatid sa mismong apartment ko. Kaya lang, ewan ko kung bakit naging bobo ako sa gabing yun. May bahagi pa rin talaga sa akin na nagtatanong,
Kung lahat ba talaga ng ginawa ko nung araw na yun ay mali. Kaya ako napunta sa eskinitang yun. Kung may nagawa ba ako para iwasan sana ang trahedyang yun. Kung may iba ba sana akong ginawa. O baka kung hindi ko ginawa yun, baka nung iwan nga ako ni June para ipagpalit sa ibang babae, baka wala akong inspirasyon na kinapitan kapag wala sa buhay ko si Mary. Pero matapos ngang sabihin ni Gabriel sa akin ang lahat ng yun, Mama Mia, pakiramdam ko may isang taong tumitingin sa akin at nakikita ang isang katotohanan. Hindi yung kahihiyan dahil sa nangyari. Hindi yung mga pagkakamali at mga mali kong desisyon noon. Hindi ang sugat, kundi ang taong nakaligtas. Isang biktima na pilit bumabangon mula sa trahedya. Alam mo kung anong nakikita ko, Angela? Tanong niya. Napailing ako. Wala akong nakikitang babaeng nasira. Ang nakikita ko ay isang babaeng matapang, matatag, lumalaban. Tumulo ang luha ko hanggang sa napasubsob na ako sa pag-iyak. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng taon ng pananahimik parang sabay-sabay na bumuhos palabas. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, Mama Mia, hindi ko na nararamdaman ang kahihiyan. Hindi ko na nararamdaman ang bigat. Hindi ko na nararamdaman ang pag-iisa. Makalipas ang ilang linggo, mas naging malalim nga ang ugnayan naming dalawa ni Gabriel. Hindi dahil naging perpekto agad ang buhay ko, kundi dahil wala nang lihim sa pagitan namin. Wala nang pader, wala nang takot. Isang araw habang naglalaro si Angela sa may hardin ay may tinanong siya sa akin. Mami, love mo po ba si Tito Gabriel? Halos mabilaukan ako ng sarili kong laway. Napatawa siya sa reaksyon ko. Kahit napakabata pa niya, parang alam na niya ang sagot sa kanyang tanong. Bago pa ako makasagot ay may isa pa siyang sinabi. Masaya po kasi kayo kapag kasama niyo siya. Nakikita kong lagi po kayong ngumingiti at tumatawa. At doon ako natigilan. Minsan pala, ang mga bata ang unang nakakakita ng katotohanang pilit na itinatanggi ng mga matatanda. Pero habang unti-unti akong natututong magmahal muli, may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang tawag sa telepono, isang balitang magpapabalik sa akin sa nakaraan. At magpapabago sa lahat ng akala ko'y tapos na, Mama Mia. May mga sugat na natututo na sanang manahimik. Hindi dahil gumaling ka na, kundi dahil napagod na rin itong sumigaw. Sa loob ng halos 5 taon, yun ang ginawa ko. Hindi ko kinalimutan ang nangyari, hindi ko hinayaang kontrolin ito ng buhay ko. Pinili ko na lang ituon ang oras ko kay Mary dahil sa lahat ng pangit na nangyari sa buhay ko. Sa bangungot na nangyari sa akin nung gabing yun, si Mary po ang naging napakagandang bunga. Tinoon ko ang atensyon ko sa anak ko, sa sarili ko at sa pamilya ko. At sa unti-unting pagbuo ng bagong kinabukasan kasama si Gabriel at ang anak niya. Akala ko sapat na yun. Akala ko matatapos na rin sa wakas ang lahat. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Martes ng umaga nang makatanggap ako ng tawag. Nasa opisina ako noon. Abala ako sa mga papeles nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Hindi nakaregister yung numerong tumatawag. Hindi rin pamilyar sa akin yon. Muntik ko na nga itong hindi sagutin eh. Pero tila may kung anong pakiramdam na nagtulak sa akin na sagutin yon. Hello? Tahimik muna sa kabilang linya. Pagkatapos ay may nagsalita. Eto ba si Angela? Yes, eto nga po.
May mahalaga sana akong bagay na ipapaalam sa'yo. Napakunot ang noo ko at nang banggitin niya ang kaso mula nung nakaraan, Mama Mia, ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko akalain na may nakaalam noon. Hindi naman kasi ako nagsumbong sa mga pulis. Kasi unang-una, hindi ko naman alam kung sino yung gumawa sa akin noon. Pangalawa, ayokong paulit-ulit na mapahiya sa ibang tao. Ayokong pagpiestahan ng chismis ng mga kakilala ko. Mama Mia, sa totoo lang nagulat ako kung paano nalaman nung aking kausap ang tungkol sa nangyari sa akin. Paano niya nalaman ang tungkol sa gabing yun? Paano niya nalaman na nagbunga ang nangyaring yun? Hindi ko na maalala kung paano natapos ang tawag na yun. Hindi ko na nga maalala kung paano ako nakaupo sa silya nang hindi tumutumba. Hindi ko maalala kung paano ako nakahinga matapos kong matuklasan na may ibang taong nakakaalam ng sikreto ko. Isa lang ang malinaw sa isip ko, Mama Mia. May nakakilala. May nakaalam. Baka may nakakita. Baka may nakakita sa mukha nung lalaking yun. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, handa akong magsalita. Handa akong makipagkita sa'yo. Yun ang tanging narinig ko ng malinaw, Mama Mia. Pagkatapos hindi ko maintindihan noon ang naramdaman ko. Nang gabing yun, hindi talaga ako makatulog. Pakiramdam ko bumalik ang lahat. Yung malakas na ulan, yung dilim at yung takot. Pakiramdam ko wala na naman akong kontrol sa sarili ko, sa utak ko. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isip ko ang lahat na parang kahapon lang nangyari. Mama Mia, hindi ko alam kung nakahanda ba talaga akong harapin ang taong yon. Hindi ko rin alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o baka pinapasakay niya lang ako. Pero kung hindi siya nagsasabi ng totoo, paano niya nalaman ang tungkol sa pambababoy sa akin noon? Ilang araw akong balisa, ilang araw kong inisip kung dapat ba naharapin ko yung taong tumawag sa akin. Hanggang sa napansin ni Gabriel ang pagbabago sa akin. Tahimik lang siyang naupo sa tabi ko. Alam mo, kung ano man yan, hindi mo kailangang mag-isa, ha? Mahina niyang sabi. At gaya ng dati, hindi niya ako pinilit na magsalita. Hinayaan niya lang ako na maging handang magkwento sa kanya. Kinabukasan, Mama Mia, kinausap ko sina Mama, Papa at Gabriel. Sila ang nakakaalam tungkol sa nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Sinabi kong may tumawag. Sinabi kong may ibang nakaalam tungkol sa aking nakaraan. Ang totoo, Mama Mia, nung una pinagdudahan ko nga si Gabriele. Dahil siya naman ang bagong tao na nakaalam tungkol sa sikreto ko. Baka pinagtitripan niya ako. Pero bakit naman niya gagawin sa akin yon? Nanginginig ang bibig ko habang kinukwento ko yun sa mga magulang ko. Buti na lang at nandun ang pinsan ko, Mama Mia, na siyang nag-alaga sa anak ko at sa anak ni Gabriel. Dinala niya ang mga ito sa mall para kumain ng ice cream. Kaya nagawa kong ilabas ang lahat sa harap ng mga taong mahalaga sa akin. Hindi ko alam, Mama. Pa, di ko alam kung dapat ko ba siyang harapin. O dapat ko na lang kalimutan ng lahat. Tutal, masaya naman na ako kay Mary. Gusto kong kalimutan ng lahat. Gusto kong wag na siyang maalala. At kung pwede, wag ko na rin siyang makilala. Pero may bahagi din sa akin na gustong mabuo ang lahat ng alaala nung gabing yon.
Gusto kong malaman kung sino talaga. Mama Mia, hinawakan ng mga magulang ko ang kamay ko. Kung ano ang desisyon mo, Angela, susuporta kami sa'yo. Kung gusto mo siyang harapin, sasamahan ka namin. Mama Mia, sa nanginginig kong mga daliri ay tinext ko yung number. Sinabi ko sa kanya na makikipagkita ako. Sinabi ko sa kanya na gusto kong malaman ng totoo. Tinanong ko siya kung ano ang kapalit. Ang sabi niya wala daw. Yung taong gumawa daw noon sa akin ay may malaking pagkakautang sa kanya. Hindi pera, kundi buhay. At isa pa, gusto rin daw niya na linisin ang konsensya niya. Dahil mula daw nung gabing yun, gabi-gabi na raw siyang binabangungot at hindi mapakali. Mama Mia, nagdesisyon akong makipagkita sa kanya. Nauna noon ang mga magulang ko at si Gabriel. Hindi alam nung taong yun na may kasama ako. Nauna sila dun sa restaurant kung saan kami magkikita. Habang papasok ako dun sa restaurant na yun, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nanginginig ako. Gusto kong umatras. Gusto kong tumayo at lumayo. Gusto kong magtago na lang. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi matatapos ang lahat ng to kung patuloy lang akong magtatago. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko. Magpasok ko, sa pinakadulo, may isang babaeng nakaupo. Pagkatapos, nung makita niya ako ay kinaway niya ang kanyang kamay. Lumingon ako sa likod ko dahil baka hindi ako ang kausap niya. Baka hindi ako ang kinawayan niya. Hindi ko kasi kilala sa mukha yung taong makikipagkita sa akin. Pero ang sabi niya, malalaman daw niya kapag nandun na ako dahil kilala naman niya ako. Mama Mia, pagkakita niya sa akin na papalapit ay tumayo siya. Agad siyang nagpakilala. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya. Pinaupo niya ako. Anong sasabihin mo? Sabi ko. Una sa lahat, nais kong humingi ng tawad. Bakit? Dahil pakiramdam ko may kasalanan ako sa nangyari sa'yo. Ano? Oo. Pakiramdam ko isa ako sa dahilan kung bakit nangyari sa'yo yun. Alam mo ba na ilang taon kitang hinanap? Alam mo ba na ilang taon ko ring sinubukang kalimutan ang nangyari? Pwede ba wag ka nang magpaligoy-ligoy pa? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Angela, ako ang girlfriend. Ang girlfriend ni June. Ano? Ano naman pakialam ko kung girlfriend ka ni June? Matagal na kaming wala. In fact, annulled na ang kasal naming dalawa. Kung anong gusto niyong gawin sa buhay niyo, pwede niyong gawin. Ano ba, pinagtitripan mo ba ako? Akmang tatayo na ako pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pwede bang patapusin mo na muna ako? Pwede bang patapusin mo na lahat ng sasabihin ko sa'yo? Ano ibig mong sabihin? Ako yung girlfriend ni June. Habang kayo. Doon ako nagulat, Mama Mia. Kala ko kasi naghiwalay na sila. Akala ko hindi na sila natuloy dahil may ibang lalaki na yung babae. At nung gabing nangyari yun, alam ko ang totoo. Bakit? Ikaw ba ang nagbayad ng isang tao para babuyin ako? Hindi ganun yun. Alam mo kasi Angela, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay napapariwara.
Gumagawa ng mga bagay bilang experiment, bilang pagre-rebelde. Nung nalaman kong hindi ka pa rin hinihiwalayan ni June, nagwala ako. Nagalit ako dahil matagal na niyang sinabi sa akin na hihiwalayan ka niya. Matagal na niyang sinabi sa akin na ako ang pinipili niya. Pero kahit ganun, umabot pa rin ang 6 na buwan ng aming relasyon at hindi pa rin nagtatapos ang sa inyong dalawa. Kaya naman, nagkaroon ako ng boyfriend. Dahil inisip ko noon na kung kaya niya na dalawa tayo sa buhay niya, bakit hindi ko kaya na dalawa sila sa buhay ko? At yung boyfriend ko na yun, gumagamit siya, Angela, ng ipinagbabawal na gamot. Gustong-gusto ko nang mag-react noon, Mama Mia, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinantay kong matapos ang pagkukwento niya. Nalaman yun ni June. Nagalit siya. Sa sobrang galit niya, pinaghahalongkat niya yung apartment ko. Doon niya nakita na meron pang bagay doon. Yung ginagamit namin ng boyfriend ko. Oo. Na-impluwensyahan din ako ng boyfriend ko noon na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ni June nung gabing yun. Imbis na magalit sa akin, ginamit niya yung bagay na yun, Angela. Pagkatapos, nung pumasok na siguro sa utak niya yung bagay na yun, gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Unti-unti niya akong pinipilit, pero nagpupumiglas ako. Hinahalikan niya ako, pero dahil natatakot ako sa kanya, tinulak ko siya. Sinampal ko siya. Sa sobrang galit niya, ay lumabas siya ng bahay. Pero bago siya lumabas, ginamit niya to. May inilabas siya mula sa malaking bag niya, Mama Mia. At dun ako nagulat. Ang inilabas niya ay isang bagay na pamilyar sa akin. Ang bagay na siyang nagpapaalala sa akin ng gabing yun. Ang bagay na tanging natatandaan ko tungkol dun sa lalaking yun. Walang iba kundi ang hoodie na suot nung lalaki. Sa boyfriend ko yan. Sinuot niya ni June nung gabing yun. Ano? Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong magsusumigaw pero natatandaan ko na nasa isang restaurant pala kami. At ilang mesa mula sa amin ay nandun si Gabriel at ang mama at papa ko. Anong ibig mong sabihin? Oo, Angela. Ang lumapastangan sa'yo nung gabing yun, ang bumabuy sa'yo, ay walang iba kundi ang boyfriend mo. Ang boyfriend nating dalawa. Si June. Sigurado ka ba? Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Paano ko malalaman na hindi ito pang set up mo kay June? Baka galit ka kay June. Baka gusto mo lang siyang gantihan. Baka boyfriend mo talaga yung bumaboy sa akin. Hindi. Oo, galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang pinakamamahal ko. Pero hindi na natin pag-uusapan yun, Angela. Ang tungkol sa'yo, ang tungkol sa nangyari sa'yo, yun ang dapat nating pag-usapan. Yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Nung gabing yun, 2 o 3 oras matapos siyang umalis, bigla siyang bumalik sa apartment. Katok siya ng katok. Ayoko sanang pagbuksan pero dahil
Natatakot ako na baka mabulgar sa mga kapitbahay ko. Ang tungkol sa paggamit ko ng ipinagbabawal na gamot ay pilit ko siyang binuksan. Nung nakapasok siya ay nanginginig ang kamay niya. Umiiyak. Natakot nga ako baka nakapatay siya o kung ano. Nung tinanong ko siya, ikwinento niyang nangyari. Mama Mia, hindi po sa pagmamalinis pero never pong may nangyari sa aming dalawa ni June nung mga kasagsagan na panahon na kami ay mag-boyfriend at girlfriend. Naniniwala po kasi ako na dapat ang pagkababae ay ibinibigay lang sa kanyang magiging asawa. Hindi sa boyfriend lang. Hindi basta-basta lang. Inisip ko nga noon na yun marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit naghanap ng iba si June. Dahil hindi ko maibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan. Hindi ko maibigay sa kanya ang pagkababae ko. Yun nga siguro marahil ang isa sa rason kung bakit madali ko ring natanggap ang pagkakaroon niya ng iba. At alam mo ba, Mama Mia, sinabi sa akin yun ng babaeng kausap ko. Ang sabi niya, alam daw niya na never na may nangyari sa aming dalawa ni June. At isa daw yun sa mga frustration ni June. Siguro, dahil nga nakadroga siya nung gabing yun. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para gawin ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Hang may mangyari sa amin. Ikwinento ng babae ng buong detalyado ang nangyari. Kung paano ako naglakad sa madilim na eskinita. Kung paano may bakal na ginamit siya sa tagiliran ko para wag akong sumigaw. Kung paano niya tinakpan ng panyo na may gamot ang bibig ko at ang ilong ko. Kung paano niya ako iniwanan sa may waiting shed. Mama Mia, sa totoo lang nahihirapan pa rin akong maniwala noon. Nahihirapan pa rin akong maniwala na si June all this time pa lang may gawa nun sa akin. Alam mo ba kung bakit hindi niya tinatanggap yung anak mo? Yung anak ninyo? Dahil yung bata, yun ang paalala ng malaking kasalanan niya sa'yo. Alam mo ba kung bakit hindi siya tumutol na pakasalan ka? Dahil nakonsensya siya. Kahit sabi niya ako na ang mahal niya, pinakasalan ka pa rin niya dahil sa matinding konsensyang nararamdaman niya. Mama Mia, sa mga sunod-sunod na salita ng babae ay hindi ko na po napigilan ng sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Marahil nung nakita ng mga magulang ko at ni Gabriel ang pag-iyak ko ay agad silang lumapit sa aming mesa. Biglang nataranta yung babae. Hindi niya akalain na may mga kasama pala ako. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ka kung hindi dahil sa kanila. Panindigan mo yung mga sinabi mo. Sumama ka sa amin. Hindi, ayoko, sabi niya. Sumama ka sa amin. Panindigan mo yan. Mama Mia, kahit ayaw niyang sumama ay tinakot siya ng papa ko. Nakakasuhan din siya tungkol sa nangyari sa akin. Dahil nga matagal na niyang alam pero wala siyang sinabi. Dahil hindi rin naman siguro siya marunong sa batas ay natakot siya. Kaya sa pilitan namin siyang naisama sa bahay. Pagdating sa bahay ay tinawagan muli ng mama ko ang pinsan ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos ay tinawagan namin si June. Hindi kami nagpahalata. Hindi namin binigay ang buong detalye. Ang sabi lang namin ay may mahalagang okasyon sa bahay at iniimbita namin siya. Ewan ko kung ano ding pumasok sa kukote ni June at agad naman siyang pumayag. 2 oras. 2 oras kaming naghintay sa pagdating niya. At nung may tumigil na sasakyan sa labas, ay kinakabahan ako.
Ang mama ko ang nagbukas ng gate para kay June. Nung pumasok na siya sa loob ng bahay, ay nakatalikod mula sa pintuan yung babaeng kasama namin. Pasok ka, June. Maupo ka. Dun. Itinuro ni Papa ang upuan na nasa harap ng babaeng yon. Pagkatapos ay nilock ni Papa yung pinto. Nagulat si June dahil nandun din si Gabriel. At mas lalo siyang nagulat dahil wala naman yung sinasabi namin na handaan na okasyon sa bahay. Pagkaupo niya ay tsaka niya lang nakita ang babaeng nasa harap niya. Gulat na gulat siya, Mama Mia. Ewan ko pero nung nakita ko ang mukha niya, dun ko napagtanto na baka tama ang lahat ng sinabi ng babaeng ito. Baka hindi nga siya nagsisinungaling. Anong ginagawa mo dito? Tanong nung babae. Nandito ako para maningil ng utang at para magsabi ng totoo. Ano? Anong ginawa mo? Anong sinabi mo? Yung totoo, June. Yung matagal na nating alam. Yung matagal mo nang dapat sinabi kay Angela. June, totoo ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot, Mama Mia. Tahimik lamang siya. Totoo ba? Sigaw ko. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya halos magwala na ako noon. Totoo ba? Umiyak na ako. Yumuko si June, Mama Mia. Patawarin mo ko. Patawarin ninyo ako. Pagkatapos noon sa sobrang galit ng papa ko ay agad siyang nilapitan at binigyan ng sunod-sunod na suntok. Hindi lumaban si June. Pinigilan ng mama ko at ni Gabriel ang papa ko. Ako naman, Mama Mia, ay halos nakahandusay na sa sahig. Walang lakas. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. Ang lalaking nagpahirap sa akin, ang lalaking akala ko nandidiri dahil sa nangyaring kababuyan sa akin. Ang lalaking akala ko hindi ako matanggap dahil hindi na ako malinis, siya palang lalaking dumungis sa pagkatao at pagkababae ko. Sinampal ng mama ko si June. Napakawalang hiya mo. Akala namin napakabait mo dahil hindi mo inatrasan yung pakiusap namin na pakasalan mo ang anak namin. Yun pala. Ikaw palang may gawa nun sa kanya. Ikaw palang bumaboy sa kanya at sumira sa kanyang kinabukasan. Walang ibang nagawa si June kundi ang umiyak ng umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad. Handa po akong pagdusahan ang ginawa ko. Kung gusto niyo po akong ipakulong, handa po ako. Kung gusto niyo po akong magdusa, okay lang po. Alam ko pong kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Hinding-hindi kita mapapatawad, June. Kaya pala pumupunta-punta ka na dito, bumibisi-bisita kay Mary. Kaya pala nararamdaman ko na parang minamahal mo na si Mary. Parang anak na ang tingin mo sa kanya. Dahil anak mo pala siya. All this time na kinamuhian mo siya, all this time na itinakwil mo siya, anak mo pala siya. Ang kapal ng mukha mo, June. Huwag ka nang bumalik pa. Huwag ka nang bumalik pa. Sigurado ka ba, anak? Ayaw mo bang ipakulong ang lalaking to? Ayaw mo bang mabulok siya sa bilangguan? Ayoko na ng gulo pa. Ayoko nang balikan ng mga nangyari.
Ayoko nang mas dumami pang mga taong magkukwento-kwentuhan tungkol sa nangyari sa akin. Ano ba, Angela? Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo para patawarin mo tong walang hiyang lalaking to. Sigaw nung babae. Ikaw, matagal mo nang alam. Pero wala kang sinabi. Alam mo ba kapag ipinakulong ko si June, madadamay ka? Gusto mo ba yun? Nanahimik siya, Mama Mia. Kung ano man ang away ninyo ni June, kung ano man ang dahilan kung bakit galit na galit ka sa kanya, kung bakit ngayon pinagkanulo mo siya sa akin, kayo nang bahala dyan. Kung gusto mong maningil sa kanya, ikaw nang maningil at huwag mo na akong idamay pa. Lumayas na kayo. Hindi sila makatayo. Si June ay paulit-ulit pa rin na humihingi ng sorry at umiiyak at lumuluhod. Umalis na kayo. June, ito lang ang gusto ko. Huwag ka nang magpakita sa akin at kahit kay Mary. Hindi ka karapat dapat tawaging isang ama. Hindi ka karapat dapat maging ama ng anak ko. Tumayas ka na. Nagsisisigaw pa ako noon bago sila tuluyang lumayas, Mama Mia. Iyak ako ng iyak. Halos hindi ako mapakali. Pero nandyan si Mama, si Papa at si Gabriel para sa akin. Si Gabriel natahimik lang pero nararamdaman ko ang kanyang suporta. Niyakap niya ako habang paulit-ulit akong ngumangawa sa iyak. Ilang sandali pa ay pinahiran ko ng mga luha ko. Inayos ko ang itsura ko dahil alam kong paparating na ang anak ko. Pero pagdating ni Mary ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang pangmumugto ng mga mata ko. Mami, umiiyak po ba kayo? May umaway po ba sa inyo? Inosenteng tanong ng anak ko, Mama Mia. Wala, anak. Napuwing lang si Mami. Talaga po? Oo. Halika, payakap nga si Mami. Habang niyakap ko ang anak ko, Mama Mia, ay hindi ko alam kung paano ang gagawin ko kapag dumating ang araw na kailangan ko nang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Paano ko sasabihin sa kanya na ang taong umabando na sa kanya, ang taong nanakit sa amin noon, ang taong akala namin ay nasasaktan. Dahil nga hindi siya tunay na ama ni Mary. All this time ay siya pala ang bumaboy sa akin. At siya pala ang totoong ama ng anak ko. Mama Mia, 3 araw matapos kong malaman ng totoo ay humingi ako ng space sa mga magulang ko. Sabi ko magbakasyon muna ako. Hindi naman sila tumutol. Agad silang sumang-ayon at ang sabi nila, sila daw muna ang bahala kay Mary. Mama Mia, lumuwas ako. Pumunta ako sa isang napakalayong lugar na hindi ko alam kung paano puntahan. Nag-research lamang ako. Wala akong ibang kakilala doon. Gusto sanang sumama ni Gabriel pero gusto kong mapag-isa. 2 linggo. 2 linggo akong nagbakasyon. Nag-isip-isip. Inayos ang sarili ko. Dahil alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na kailangan kong ayusin ang aking utak, ang aking emosyon, para maging mabuting ina ako sa aking anak. Pagbalik ko ay napagdesisyonan kong tuluyan na nga talagang ilibing sa limot ang lahat. Tuluyan ng kalimutan ng lahat ng mga nangyari. Sinagot ko na rin si Gabriel matapos ang 3 buwan. Hindi naman nagbago si Gabriel, Mama Mia. Bagkus ay lalo pa siyang naging maingat sa akin. Lalo pa niya akong minahal. Pagkatapos lang ng 1 taon ng pagiging mag-boyfriend at girlfriend namin ni Gabriel, ay naging isang buong pamilya na kaming 4. Ako, si Gabriel, ang anak kong si Mary at ang anak niya. Sa ngayon, Mama Mia, ay 10 taong gulang na po ang anak ko.
May 2 anak na rin kami ni Gabriel ng sariling amin. Pero alam mo ba, Mama Mia, araw-araw sa buhay ko, araw-araw inisip ko kung paano ko sasabihin sa anak ko ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Sabi ko sa sarili ko, tsaka na lang kapag 15 years old na ang anak ko. Hindi naman siya nagtatanong tungkol sa tatay niya. Pero alam ko, may bahagi rin sa kanya na gustong malaman ang tungkol sa kanyang buong pagkatao. Sa ngayon, patuloy ko pa rin inihahanda ang sarili ko para sa araw na yon. Patuloy ko pa rin inihahanda ang sarili ko para nang sa ganon, masabi ko ng totoo at buo sa anak ko ang tungkol sa kanyang pagkatao. Sana po ipagdasal ninyo ako, ipagdasal na malaman ang paraan kung paano ko masasabi sa anak ko ang lahat. At ipagdasal nyo rin na sana maintindihan ng anak ko, na sana hindi siya masira sa napakasirang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Angela. Ay nako, alam niyo ba, hindi pala na-save yung video, yung first 40 minutes ata ng video na to. Oo, may live on-cam video tayo pero siguro na-lowbat bigla yung battery, hindi ko alam kung ano nangyari, bigla siyang nawala, bigla siyang namatay, ganun. Kaya hindi na i-save. Kaya yun ang nangyari. Walang video sa unang bahagi, sa first 40 minutes ng kwentong ito. Last 20 minutes lang ang meron. Pero baka mag-record na lang ako ng sarili ko habang may ginagawang kung ano-ano para may video pa rin naman. Di ako sure ha, pero tignan lang natin. Kung static picture ang nakikita nyo kanina, ibig sabihin, wala tayong nagawa na paraan. Charot. Anyways, nako, napaka-komplikado, ng kwentong ito, no? Hindi ko alam kung paano magre-react. All this time, akala niya, naawa pa siya minsan kay June dahil inako nga ni June ang isang responsibilidad na hindi naman sa kanya. Akala ni Angela, hindi sa kanya, hindi kay June yung responsibilidad na yun. Pero all this time, kay June pala. Bakit ganon? Ng brain yung plot twist ng kwentong ito, no? Kayo ba'y naka-recover na? Anyways. Ay, sa mga dyan na, mag-ingat kayo sa mga babae, sa mga kalalakian din ako. Kung hindi nyo pala gusto na hindi kayo pinapabembang, dapat ba yung word na yun dito? Na hindi kayo ng inyong mga girlfriend, gusto nyo pala yung pinapaano kayo, ay dun kayo sa mga babaeng nagpapaano. Huwag sa mga babaeng hindi nagpapaano. Ganun yun, diba? Ano yun? Respetuhan lang. Hindi naman natin kinukundi na yung mga babaeng nagpapaano. Choice nila yan, buhay nila yan, bahala sila. Pero, hindi din dapat na magdurusa yung mga hindi nagpapaano. Na kayo, ano ba yung mga na yan? Mag-cheat kayo dahil hindi kayo alam nyo na, diba? Hindi naman dapat yun. Kung hindi nyo tanggap yun, kung gusto nyo talaga, magkipag-iwalay kayo ng maayos, huwag yung chitan, ganun. Anyways, maraming salamat sa kwento mo, Angela, na talagang kakaiba sa lahat ng kwentong narinig ko, 'di ba? Dito sa ating kwento, sa lahat ng mga kwentong pinadala sa atin, kakaiba tong kwento na to. Pero thank you very much sa isang napakaganda at nakakawindang na storya. Salamat sa tiwala. At syempre sa mga nanonood at nakikinig ngayon, wala kayo napanood na video kanina. Mahirapan na naman ako mag-edit nito. Char lang. Sa mga nakikinig ngayon, sana po ay patuloy niyong suportahan itong ating programa at bilang suporta, i-like at i-share niyo itong video na to. At syempre,
dapat nakapag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, ano pa po ang iniintay ninyo? Ano daw? Ano pa ba ang iniantahin ninyo? Please do subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong nanonotify o nai-inform kapag meron po tayong bagong upload. At syempre, nako, speaking of, meron po tayong mga taong grabe talagang suporta sa atin. Isa na dyan ang ating mga members na araw-araw na nakikinig, nagpa-member pa talaga, buwan-buwan, grabe naman. Hello ako sa isang taon na nating member na si Mila Raduban, Gail Easy, at si Freaket. Syempre, alam kong kasama dito si Gimaras Girl, diba? Na ano lang siya, naputol lang ng 2 o 3 araw ata yun. Tapos si Maureen Tugab, si Maria Elena Abe, si Smack Dax, si Benson Boyser, si Colleen Bueno, si Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, si Alpha Garcia, si Ernesto Boyce, Rosel Macdolor, at syempre si Pepe Macaranas. Maraming salamat sa pagpaparanas ninyo ng inyong matinding suporta para sa akin at sa ating channel. Diba? Thank you very much. At syempre, alam ko rin na merong hindi man magawang magpa-member, araw-araw namang nakikinig. Hindi naman tayo pinapabayaan at hindi ini-skip ang ating mga ads. Kahit na minsan ang hahaba, diba? Hello ako kay Joanne Sar. Maraming salamat, Manilyn Mandawe. Thank you very much. Hello din ako kay Ernesto Lapa, Sally Buma, LV Lapot. Maraming salamat. Dion Marie Dionida, maraming thank you. Hello din ako kay Nami. Hindi po ito kwento ng kabilang channel. Sabi niya, yung S4 #135 na ang title ay may problema ako kay Mister, pero to the rescue ang pinsan niya. Dun daw ito sa kabilang. Hindi po, mali po kayo. Pinadala po ito at syempre, ako po mismo ang nag-edit niyan. Hello din ako kay Aksa Heliana, kay Consigna Monralban. Maraming salamat, Mika Mamamwag. Nako, alam mo ba, ayoko ng pangalan mo. Charot. May naaalala ako, charot lang, joke lang. Hello, Mika. Hi din kay Christina Season, kay Cha Pasensya. Hello din kay Joanne Samaniego at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa suporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na laging nag-i-invite sa inyo na kung may sarili din po kayong kwento na tulad nito o nakaka-inspire din na kwento at napapupulutan ng aral, all you have to do is to email that to us. Ayan po. Klarong-klaro po sa baba ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Hanggang sa muli po nating pagkikita at hanggang sa muli po, ako po si Mama Mia. Mag-ingat po kayo. I love you. Bye!